Hector, nababaliw ka na ba? Ikaw, nakakaabala. Magsalita ka sa Islorian. Nagpakasal ka na ba talaga kay Natalie? Dati, nabulag ka sa pagligtas sa kanya, pero iniwan ka niya at sumama sa ibang lalaki. Ngayon, sinasabi mong nagbalikan kayo. Kung hindi ko siya pakasalan, pipilitin siya ng mga Yoel na pakasalan. Ang matandang iyon, hindi ko kayang makita siyang nagdurusa. Paano si Claudia? Siya lang ang nasa tabi mo. Mahal ka niya ng sobra, at lahat yan ay nakikita. Susubukan kong itago sa kanya. Hindi niya malalaman ito. Gaano katagal mo sa tingin kaya mong itago? Panghabang buhay. Hindi ba't gusto na niyang pakasalan ka? Itago mo lang nakasal kami ni Nat. Maya-maya, bibigyan ko si Claudia ng peking marriage certificate. Claudia, may problema sa opisina. Bakit hindi ka nalang bumaba dito at sumakay ng taxi pauwi? Walang nakakaalam na, para kay Hector, lihim kong pinag-aralan ang Islorian. Kaya, naintindihan ko ang bawat salita. Sinabi niya kanina. Si Hector ay ang hindi mapapantayang tagapagmana. Ako lang ang anak ng kasambahay. Ngunit mula pa lang noong una ko siyang nakita, nahulog na ako sa kanya ng lubusan. Pero alam ko, si Hector ay may matala para sa kanyang childhood sweetheart, si Natalie Yoel. Kahit noong siya ay 17 taong gulang, nawala ang kanyang paningin. Nang iligtas niya ito sa isang aksidente sa sasakyan. Hector. 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 Gumising ka. Hector. Inalagaan ko siya ng 7 taon. Lumuhod ako sa labas ng bahay ng isang kilalang doktor sa loob ng 3 araw at gabi. Para sa wakas ay mahikayat siyang gamutin si Hector. Tumayo ka na, iha. Tutulungan kita. Pinagaling niya ang pagkabulag ni Hector. Nabawi ni Hector ang kanyang dating karangalan at naging tagapagmana ng Jude Group. Claudia. Salamat. Pero hindi ko inaasahan na gagawin niya talaga. Pakasalan si Natalie, ang babaeng, nang iwan sa kanya, sa lahat ng mga taong ito. Kahit gaano pa ako kamuhi ng pamilyang Jude, pinaghihiwalay tayo, at itinataboy ako. Hindi ko naisip kahit minsan na umalis. Pero ngayon, Ian Judd. Handa akong tanggapin ang 50 milyong dolyar para tuluyan ng iwan si Hector. Malinaw ang mga kondisyon, hindi ka na makakabalik. Kapag pumirma ka, ililipat ko ang kalahati ng pera sa iyong account at ang kalahati pa ay babayaran sa araw ng iyong pag-alis. Ngunit kapag nakuha mo na ang pera, kailangan mong sumumpa na hindi ka nalalabas sa harap ni Hector muli habang buhay. Naiintindihan mo ba? Matalinong desisyon, 2 linggo ka na lang. Kung magpapalit ka ng pangalan o lilipat ng bansa, bahala ka na doon. Kailangan mong humanap ng paraan para masiguro na hindi ka na makikita ni Hector. Naiintindihan ko, Ian Judd, makakaasa ka. Si Hector ay may kakaibang kondisyon. Hindi niya kaya ang amoy ng osmanthus. Hanggat pupunta ako sa lugar na puno ng osmanthus, hindi niya ako mahahanap. Claudia, kailangan kong pumunta sa business trip at hindi ako uwi ng ilang araw.
nag-resign ka, at kinuha mo ang iyong household register. Oh, pagod na ako lately. Nag-resign ako para magpahinga muna. Tungkol naman sa rehistro, kailangan ko ito para sa mga papeles. Masyado akong naging abala lately. Hindi na kita napapaglaanan ng oras. Malapit na ang birthday mo. Bukas, dadalhin kita sa auction house. At pipili ka ng ilang regalo. 25 milyong dolyar. May mas mataas pa. 25 milyong dolyar. Isang beses. 25 milyong dolyar. Dalawang beses. May iba pa bang alok? Oh, 26 na milyong dolyar. May iba pa bang bids? 26 na milyong dolyar. Isang beses. CJ, 27 milyong dolyar. 27 milyong dolyar, isang beses. May mas mataas pa bang alok? Benta. Ang huling item sa auction ay naibenta na. Salamat sa lahat ng lumahok. Punta muna ako sa banyo. CJ. Naku, ang ating mahal na si Emmanuel. Haha, tinalikuran mo si Hector noon pang mga nakaraang taon. Ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Kasalanan mo ito. Ha? Narinig ko na ang tatay mo ay malapit nang ipapakasal ka sa isang matandang hakluban na mamamatay na. Mayroon ka pa rin natitirang ganda. Bakit hindi ka sumama sa amin? Ano sa tingin mo? Ginoong Jude, alam naming mali kami, pakiusap magkaroon ng awa at patawarin kami. Umalis kayo, kung makita ko kayong guluhin siya ulit. Haharapin niyo ang mga kahinatnan. Nasaktan ka ba? Hector. Nabali ang aking bukong-bukong. Masakit ito ng husto. Okay ka lang ba? Dugo ang iyong ulo. Mabilis! Tumawag ng 911. Claudia, masakit ba? Dapat ba tayong tumawag ng doktor para suriin ito? Sana walang peklat. Okay lang ako. Claudia, ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Kapag nasasaktan ka, mas lalo akong nasasaktan. Bukod pa riyan, ang iyong kamay ay magsusuot ng singsing sa kasal balang araw. Hello, nandito ako para kunin ang gamot. Lumariben, silid 703. Halika na dito. Bakit mo ako tinawag dito? Claudia, tungkol sa mga basagulero kahapon. Ikaw ba ang nagpadala sa kanila para gumawa ng gulo? Hindi ako. Hindi ko pa sila kilala. Hindi ko gagawin ang isang bagay na ganyan. Claudia, mula nang piliin ni Natalie, naiwan ako ilang taon na ang nakalilipas. Lubusan ko na siyang binitawan. 7 taon ka nang kasama ko. Dapat mong malaman kung sino talaga ang mahalaga sa akin. Gusto ng lahat na tapakan ng mga Yoel habang sila'y nasa ibaba. Ngunit hindi dapat ikaw yon. Hindi mo kailangan. Napahirapan siya dahil sa akin.
Bulag ako at isang kabiguan. Wala akong magawa. Ginoong Judd. Nandito ako kasama mo. Eh, 7 taon na tayong magkasama. Paano ko lang ngayon napagtanto? Kung sino talaga ang nasa puso mo. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, anak lang ako ng kasambahay. Paano ako magkakaroon ng mga kakilala upang magtipon ng mga tulisan na manggulo sa isang kilalang babae na tulad niya? Claudia, kilala ko ng mabuti ang iyong kakayahan. Walang ibang may motibo na gawin yan kundi ikaw. Kung hindi ka naniniwala sa akin, sabihin mo na lang, ano ang gusto mong gawin ko? Humingi ng tawad. Claudia, kung may nagawa kang mali, kailangan mong sabihin na humihingi ka ng paumanhin. Kalimutan mo na ang paghingi ng tawad. Kung talagang nakaramdam ka ng pagsisisi, inumin mo na lang lahat ng alak. Ginoo, huwag ka munang uminom. Masama ito sa iyong kalusugan. Ngayon, kahit anak ng kasambahay, naglalakas loob na magturo sa akin. Ito ba ang nangyayari kapag ang leon ay nawala ang korona at hinahabol ng mga lobo? CJ. Kung inumin mo ang alak na ito, pakikinggan ko ang lahat ng iyong sasabihin. Ginoong Judd, Alam mong may allergy ka sa alak. Bakit mo itataya ang iyong buhay ng ganito? dahil nag-aalala ako sa iyo. Ginoong Judd, bababalik din ang iyong paningin sa kalaunan. Kahit hindi, mananatili ako sa iyong tabi magpakailanman. Kaya pakiusap, huwag kang susuko sa iyong sarili. CJ. Ititigil ko na ang pag-inom. Pero itong alak lang, paano mapapatunayan nito ang aking katapatan? Mas marami pa akong iinumin bilang parusa. Sapat na ba iyan ngayon? Sapat na. Iyon lang. Maaari ba itong ituring na aking paghingi ng paumanhin? Nasiyahan ba ang iyong mahal na kasintahan? Claudia, alam mong hindi iyon ang ibig kong sabihin. Nasabi ko na sa'yo dati pa, wala na akong kinalaman kay Natalie ngayon. Ngunit kung patuloy mo siyang targetin, gagamitin nila yan laban sa'yo. At ang pamilyang Judd ay hindi kailanman papayag na magpakasal tayo. Kaya ang pamilya ay hindi tatanggapin ang anak ng kasambahay. Ngunit tatanggapin ba nila si Natalie na nagtaksil sa iyo? Ngunit sa sandaling humiling siya, pakakasalan mo pa rin siya. Lahat ng dahilan na iyan ay nagpapatunay na hindi mo ako sapat ang pagmamahal. Claudia, Hector. Nahihilo ako. kailangan kong pumunta sa ospital. Hanapin mo ang assistant.
Sinabi ko na sa'yo na ipagpaliban ang lahat ng Ayusin mo ang iyong trabaho. Kaya ko naman mag-isa. ginagawa ko ang lahat dahil nararapat. Claudia, nakalimutan mo na ba? Noong una, inalagaan mo ako ng ganito. Noong nabulag si Hector, itinapon siya ng kanyang pamilya na parang basurang walang silbi. Ako lang ang nagturo sa kanya ng braille. Heto, damhin mo ito. Naghahanda ako ng iba't ibang masasarap na pagkain para sa kanya. Ginoong Judd, uminom ka ng sabaw ng buto. Ngunit walang makakapagbabago ng oras. Panahon na para sa iyong follow-up check-up. Totoong nagmamahalan kami ni Claudia. Nagmamalasakit kami sa isa't isa. Hindi ako nagmamalasakit sa kanyang pinagmulan o estado. Kailangan mong itigil ang pag-aaksaya ng iyong pagsisikap. Pakakasalan ko siya. Hindi siya alis sa akin. Ano ang ibig mong sabihin? Alam mo ba? Sumang-ayon si Claudia na umalis. Ilang araw na ang nakalipas. Anong problema? Sa tingin ko'y hindi niya narinig ng malinaw. Ayoko lang. Kayong dalawa ang mag-aaway pa dahil sa akin. Kumusta ang resulta ng pagsusuri? Sabi ng doktor, hindi naman malala, maaari na siyang lumabas. CJ. Nakaluluwag ako sa aking dibdib na marinig yan. Bukas ang iyong kaarawan. Naghahanda na ako ng isang birthday party para sa'yo. Pupunta ka, hindi ba? Kung hindi dahil kay Ginoong Judd, hindi sana ako kailanman dumalo sa isang birthday party ng anak ng isang kasambahay. Kahit ang pag-iisip nito ay mababa para sa akin. Hindi ko man lang alam kung ano ang nakikita ni Ginoong Judd sa kanya. Halata ang kahirapan at mababang estado. Maaaring siya ay maawin. Kung ako, babayaran ko na lang siya at tapos na. Tama. Kung talagang pakasalan niya siya, masisira nito ang pangalan ng pamilyang Judd. Kung hindi ako natatakot na mapansin ni Hector ang kakaiba, hindi sana ako naparito. Hoy, tingnan mo. Kaya pala lumabas ng maaga si Ginoong Judd para sunduin si Mrs. Yaul. Ang kanilang relasyon ay malakas pa rin hanggang ngayon. Siyempre, sila ay tunay na magkasintahan noong bata pa. Tingnan mo lang ang kagandahan at karikta ni Mrs. Yaul. Bagay na bagay sila ni Ginoong Judd. Tama. Lumilitaw na hindi ito tungkol sa muling pagtatapos. Hindi niya siya nalimutan. Mrs. Zabel, narinig ko na kaarawan mo ngayon. Dumating ako nang walang paanyaya. Huwag mo na lang pansinip. Nagdala pa ako ng regalo. Ang pangalan niya ay Claude. Hindi ba't kaibig-ibig? Maaari mo bang ilayo ito? Hector. Si Mrs. Zabel. Naiinis pa rin dahil sa huling insidente. Siguro dapat akong umalis at hindi na kayo abalahin. Mabuti ang intensyon ni Nat. Claudia, hindi mo ba gusto ang maliliit na hayop? Tanggapin mo na lang. Ginoong Zink, nagsusuot ako ng mataas na takot. Maaari mo bang alagaan ang tuta para sa akin? Ang bastos, laging nagpapakataas. Dati kong nagustuhan ang mga tuta. Ngunit mula nang makagata ng aso ilang taon na ang nakalilipas habang naghahanap ng doktor para kay Hector. Natatakot na ako sa kanila. Hindi ko sinabi kahit kailan dahil ayokong mag-alala siya. Ngunit sa tingin ko, hindi ito mahalaga sa... Claudia, halika at hipan ang mga kandila. Mrs. Zabel, lumalabas na magkasalo kayo ni Claude sa parehong kaarawan. Bakit hindi kayo magdiwang ng magkasama? Bakit hindi natin hayaang humiling ang tuta at hipan ang mga kandila? Maaari kayong lahat kumanta ng awiting bati para di. Aalis na ako. Claudia, ang pagdiriwang na ito ay para sa'yo. Kung aalis ka, ano ang isipin ng mga tao? Kung aalis ka, ano ang isipin ng mga tao? MS Zabel.
Kahit si Mr. Judd ay nagmamakaawa sa iyong manatili, huwag mong sirain ang kasiyahan. Tama, MS. Zabel. Magpakita ka ng kabutihan at iligtas mo ang aming dignidad. Halika na, kanta tayo ng birthday song para kay MS. Zabel. Happy birthday sa iyo. Hector. Nagkalmat sa akin si Claude. Maaari ba akong mahawa ng rabies dito? Dalhin si Claudia sa ospital para gamutin ang kanyang sugat. Claude. Claudia. Hahaha. Talagang alam ni MS. Zabel kung paano pangalanan ang alaga niya. Pero tingnan mo siya ngayon. Siya na ang mukhang asong gala. Hahaha. Huwag mo namang maliitin si Claude. Kaibig-ibig si Claude. Hahaha. Walang basurang aso na sumusubok na umakyat sa antas ng lipunan ng makahihigit pa. Hahaha. Claudia. Maligayang kaarawan. Naglalike ka sa lahat ng social media posts ko, kaya dapat alam mo na opisyal na kaming kasal ni Hector. Pangako pa nga niya sa akin, isang kasal, sa Maryvale, para mabuo ang pangarap na minsan ay pinagsaluhan natin. Dapat kitang pasalamatan, kung hindi dahil sa iyo, hindi sana si Hector, nabawi ang kanyang paningin. Salamat sa pag-aalaga mo sa aking asawa, sa loob ng 7 buong taon. Claudia, mayroon pa akong mga bagay na kailangang ayusin. Masakit ba masyado? Sabihan mo lang ako kung sobrang sakit. At babalik ako. Hector. Simula ngayon, hindi na kita kailangan. Sana makakita ulit ako. Sana ay ligtas at maayos si Nat. Claudia, ito ang unang pera na nakuha ko pagkatapos ng paggaling ko. Binili ko ito para sa'yo. Umaasang magiging maayos ka. Hindi ito para sa akin. Hector, ibabalik ko ito sa... Claudia. Bakit ka nandito? Ikaw naman, ano ang ginagawa mo rito kasama siya? Matagal ko nang hindi naririnig si Hector na tumugtog ng piano. Sabi niya nasa Judd Manor ang piano. Kaya, napunta kami rito. MS, Zabel, pamilyar ka sa lugar na ito. Ipakita mo sa amin ang daan. Ang lugar na ito ay pareho pa rin noong kami ni Claudia ay nandito. Claudia, naaalala mo ba? Hindi ko na. Hindi ba itong bagay na ito? Laging nasa study dati. Bakit ito inilipat dito?
Kapag hindi ka nakakakita, maraming alaala ang parang ilusyon. Sila ay nabaluktot. Tulad ng akala ko mahal mo ako. Ngunit sa katotohanan, isa lang akong iyong puting tungkol. Isang sandalan sa mga desperadong panahon. Kapag nakakita ka na ulit, hindi na ako mahalaga. Claudia, Nasa kabila ang piano. Pumunta ka mag-isa. Ito ay ang piyesang tinugtog ni Hector noong unang beses tayong nagkita. Kung maibabalik ang oras, hindi na ako muling mahuhulog sa iyo. Hector, ano ang problema? wala. Nagkamali ako. Tapos na rin ang mga proseso. Nakabook na ang flight para sa ngayong gabi. Maaari na akong umalis pagkuha ng aking mga gamit. Claudia. Ano ito? Hindi ba't kasama mo si Natalie? Bakit ka bumalik? Claudia, ano na naman ang iniisip? Sinabi ko na sa'yo na walang kahit ano. Sa pagitan namin din na. CJ. Mali pala ang pagkakaintindi ko. Ngayong gabi ang handaan ng mga Jude. Samahan mo ako. Pagod ka ba? Bakit hindi ka muna matulog? Sasama ako sa iyo, ha? CJ. Claudia, huwag kang mag-alala. Isang araw, sisiguraduhin kong tatanggapin ka ng mga Jude. Pakakasalan kita. Alam ko. Ngayon, magpahinga ka na. Nat, tumigil ka na sa paglalaro. Magandang araw po, Ginang Jude. Nasa airport na ako. Malapit na akong umalis. Basta't hindi ka magpapakita. Sa handaan ngayong gabi, ipadadala ko ang natitirang pera sa iyong account. Magkita na lang tayo mamaya. Hindi po, Ginang Jude. Ito na ang pamamaalam magpakailanman. Huwag kang mag-alala. Kung makakita ka man ulit o hindi, palagi akong nasa iyong tabi. Claudia. Claudia, nakakakita na ako.
Claudia, nakakakita na ako ngayon. Bakit hindi kita makita? Claudia. Claudia. Nasaan si Claudia? Hindi ba? Si Inna Zabel kasama mo. Sa kwarto nagpapahinga, sir. Hindi. Claudia, niloloko mo ba ako? Lumabas ka, pakiusap. Hindi ito nakakatawa. Claudia, mali ako dati. Pero kami ni Nat ay totoo lang, magkaibigan. Pakiusap, paniwalaan mo ako, ha? Wilma. Wilma, may nawawala ba sa bahay? Sir, ilang araw na ang nakakaraan habang naglilinis, napansin ko. Lahat ng gamit ni Ms. Zabel, parang nawala lahat. Sinasabi mong umalis siya. Impossible. Hindi maaari. Claudia, saan ka nagpunta? Hello, si Hector ito. Kasama mo ba si Claudia? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Bakit naman siya mapupunta sa akin? Hello. Kasama mo ba si Claudia? Wala siya rito. Hindi ko siya nakita. Matagal na kaming hindi nagkakausap. Emjod, paano namin malalaman kung nasaan siya kung kahit ikaw ay walang alam? Pero iniwan ka niya at sumama sa ibang lalaki at ngayon, magkasama na kayo ulit sa kanya. Wilma, nag-aral ba ng Islorian si Claudia? Taon na ang pinag-aaralan ni Ms. Zabel iyan. Nag-hire pa siya ng tutor. Judd, hindi mo alam? Kaya pala, naintindihan ni Claudia ang ating pag-uusap buong oras. Kaya pala, naintindihan ni Claudia ang ating pag-uusap buong oras. Alam na pala niya na napangasawa ko, si Natalie. Si Natalie ay walang kundi isang obsesyon mula sa nakaraan. Nagalit ako na sumama siya sa ibang lalaki. Ang taong tunay kong mahal. Simula nang mawalan ako ng paningin ay si Claudia lamang. Ngunit Claudia, paano mo nagawang maging napakalamig ng puso? Paano mo ako tuluyang inalisan ng iyong presensya sa aking mundo? Huwag kang mag-alala, Hector. Palagi akong nasa iyong tabi. Magpakailanman? Hanggat hindi mo ako ipagkanulo. Siyempre naman, magiging magpakailanman. Hindi ko gagawin ang anumang makasakit sa'yo. Claudia, ito'y isang pangako. Palagi kang mananatili sa aking tabi. CJ. Pero kailan nagbago ang lahat? Hector, pakiusap. Ikaw lang ang makakatulong sa akin. Akala ko, ay nagpapahiram lang ako ng kamay sa isang taong minsang tumalikod sa akin. Inakala ko na palagi si Claudia sa aking tabi. Ngunit nakalimutan ko. Ang babaeng kapiling ko noong bulag ako ay hindi kailanman makontento sa mababa. Claudia, kasalanan ko ang lahat. Hindi ko dapat tinrato ka ng ganito dahil sa ibang babae. Gawin mo ang anumang nais mo sa akin. Saktan mo ako, pagalitan mo ako, kahit ano. Basta't bumalik ka lang. Claudia, hahanapin kita. Kahit saan ka man naroon. Sa'yo pa rin ako magiging akin.
Wow, kailan pa nagkaroon ng kumpanya natin ng ganito kagandang babae? Baka naman, siya yung pinag-uusap ang direktor, na espesyal na ni-recruit ng CEO mula sa Strico. Hello, ako si Claudia Zabel. Hello, ako si Sabrina Sutton, ang iyong kasama sa bahay. Kamusta, Sabrina? Hindi ko inaasahan na magkaroon ng ganito kagandang housemate para kang nagbukas ng mystery box at nakakuha ng limited edition na prep. Claudia, lalabas ako kasama ang mga kaibigan ko para sa isang salo-salo. Sumama ka. Sigurado. Cheers! Hayaan yung sabihin ko sa inyo, yung baliw kong ex-boyfriend, binigyan pa ako ng bill ng breakup namin pagkatapos naming maghiwalay. Gusto niyang bayaran ko lahat ng gastos niya, at kinwenta pa niya hanggang sa huling sentimo. Makapaniwala kayo yan. Hindi yan. Yung ex ko, mukha siyang river impy. Pero ako ang sinisi niya dahil hindi daw ako sapat ang pagiging pambabae. Claudia, ang ganda mo, walang lalaki ang makakatiis. Nasaktan ka, di ba? Hector, nababaliw ka na ba? Nakakaabala. Magsalita ka sa Islorian. Nagpakasal ka na ba talaga kay Natalie? Noon, nabulag ka habang inililigtas siya. Pero iniwan ka niya at sumama sa ibang lalaki. At ngayon, sinasabi mong nagbalikan na kayo. Kung hindi ko siya papakasalan, mapipilitan siyang pakasalan. Ang matandang iyon, hindi ko kayang makita siyang nagdurusa. Paano si Claudia? Siya lang ang kasama mo. Mahal ka niya ng sobra. At kitang-kita yan ng lahat. Susubukan kong itago sa kanya. Hindi niya malalaman to. Gaano mo katagal sa tingin mo kayang itago? Habang buhay. Hindi ba siya sabi kang pakasalan? Basta't itago mo lang ang kasal ko kay Nat. Maya-maya, bibigyan ko si Claudia ng peking marriage certificate. Bakit mo binabanggit ang mga lalaking yan? Halika, uminom tayo. Cheers! Paumanhin, Claudia. Medyo nalasing lahat kagabi. Baka may nasabi kaming mga kalokohan. Ayos lang. Gusto mo ng kape? Bigyan mo ako ng 1 minuto para magayos. Baliw na yata si Hector. Hindi ba't siya ng perpekto, kasama ang una niyang minahal, simula nang umalis ka, parang bigla siya, nagkaroon ng malaking realization, at napagtanto kung gaano kakahalaga. Nakakatawa, iniisip niya ba, na isa siyang malungkot na bayani sa isang drama, na ilang pagsisisi, at pagmamakaawa ang magpapanumbalik sa iyo. Patuloy siyang lumalapit sa akin. Nagtatanong kung saan ka nagpunta, pero huwag kang mag-alala. Hindi ko talaga sasabihin sa kanya kung nasaan ka. Nga pala, mga 1 buwan na ang nakalipas. Nagkaroon ng malaking away si Hector sa kanyang ina. Sa kanilang family banquet, nakakuha lang ako ng mga pira-pirasong salita, pero parang sinisisi niya ito sa pagpapaalis sa iyo. Sira na talaga ang lalaking iyan. Ano naman ang kinalaman ng nanay niya? Pabago-bago ang desisyon niya, at sinubukan kang lokohin. Nitong mga nakaraang araw, naglalasing siya ng husto. Narinig ko, muntik na siyang magkaroon ng stomach perforation minsan. Dinala siya agad sa ICU. Kung ako ang tatanungin, napakaswerte pa rin niya. Bakit hindi siya nalasing hanggang mamatay? Claudia, papasok na ako sa klase. Nasa mesa ang kape. Salamat sa matamis na kape. Aalis na ako. Ingat! Simula ngayon, ayokong makarinig ng kahit ano tungkol kay Hector. Claudia. Claudia. Hector, handa kang mamatay para sa babaeng iyan. Ano nang ginagawa mo? Bitiwan mo na yan, Hector. Mag-move on ka na. 1 buwan na mula nang umalis si Claudia at wala pa ring balita. Malinaw na ginagawa niya to ng sadya. Bakit gagawa ng gulo para lang sa anak ng kasambahay? Sa tingin mo sulit siya? Umalis lang siya dahil kinuha niya ang 50 milyong piso sa akin. Naiintindihan ko. Pakiramdam mo utang na loob dahil inalagaan ka niya noong bulag ka. Pero isipin mo, 7 taon para sa 50 milyong piso. Saan pa sa mundo makakahanap ng ganoong kapakipakinabang na deal? Anak lang siya ng kasambahay.
Talaga namang hindi ko maintindihan kung ano ang nakikita mo sa kanya. Ginoong Judd, narinig ko mula sa driver, nalasing ka hanggang sa mapunta ka sa ospital. Hindi mo ba ipinangako sa akin? Natitigil ka na sa kakabalik lang ng iyong paningin. Paano kung may mangyaring mali ulit? Ito ang unang deal na natapos ko pagkatapos bumalik sa kumpanya. Sa pagkuha nito, mapapatunayan kong ako ang tagapagmana. At mabibigay ko sa iyo ang buhay na nararapat sa iyo. Wala akong pakialam kung ikaw ang tagapagmana o hindi. Gusto ko lang naligtas at malusog ka. Pero ikaw ang tagapagmana ng Judd Group. Paano mo mabababa ang sarili mo para makisama sa isang mababang tao? Sige na. Kung hindi ka makikinig, hindi na ako mangulit. Sa kasalukuyan mong katayuan, kahit sinong babae ay kaya mong makuha. Hector, hindi kailangang kumapit ka pa kay Claudia. Ipakita mo sa kanya na mas magiging maayos ka kahit wala siya. Maraming babae para sa'yo. Kung wala ka, wala siyang halaga. Sa huli, babalik lang siya na nahihiya at desperado. Sa pinakamalala, makakahanap kami ng ilang babae na kamukha niya. Maaari mo silang sanayin na maging katulad niya. Pare-pareho lang naman, di ba? Yung si Claudia, kahit bulag si Hector, siya ay so devoted na sa kanya. Ang isang bulag ay para lang na itinatakwil na tagapagmana ng isang mayamang pamilya. Sinubukan pa rin niyang makuha ang pabor. Ang pagiging sunod sa niya ay mahirap baguhin. Hoy, pare. Nasaan si Celine? Nagsawa na ako sa kanya. Pero ang close ninyo last time, akala ko nakahanap ka na ng tunay na pag-ibig. Sa mundo natin, walang babaeng dapat seryosohin. Ano ba talaga ang tunay na pag-ibig? Ha ha ha. Hoy, naalala mo si Claudia? Yung kasambahay sa bahay ni Hector. Oo. Narinig ko, hinahanap pa rin niya yung mga doktor para pagalingin si Hector. Tignan natin. 7 taon na yata. Teka, totoo? Posible kayang tunay na pag-ibig yan? Tunay na pag-ibig para sa bulag na yon? Bakit ka naman, bitter? Nagseselos ka ba? Hindi totoo yan. Hanggat may sapat na tukso, hindi ako maniniwalang hindi matutukso si Hector. Sino ang mag-aakala? Nagpakilala kami ng napakaraming babae kay Hector. Ngunit kahit na nakabawi na siya ng paningin at naging pinakahinahanap na tao, hindi kailanman nagpakita ng interes sa iba. Nanatili siyang tapat kay Claudia hanggang sa bumalik si Natalie. Hector, tingnan mo. Hulaan mo kung sino ang nandito. Hector. Akala ko si Hector ay isang huwara ng kabutihan. Nakakalabas pala, hindi niya mapigilan ang kanyang unang pag-ibig.
Gusto kong makita ang ekspresyon ni Claudia kapag nalaman niya. Dapat na lang niyang tanggapin. Ang totoong pag-ibig ay hindi umiiral sa mundong ito. Ngayong wala na si Claudia, akala ko'y magpapasarap na lang si Hector sa sarili. Ngunit sa halip na wala na siya sa sarili. Wala man lang kaming masabi nang hindi siya nagwawala. Lumabas kayo. Kung sino man sa inyo ang maglakas loob na magsalita ng masama tungkol kay Claudia muli, sisirain ko ang inyong mga pamilya. Hector, magpahinga ka na. Hindi ka na namin guguluhin. Alalahanin ang mukha ng babae. Humanap kayo ng kamukha niya. Mas magkamukha, mas mabuti. Gusto kong makita kung gaano katagal kayang panindigan ni Hector ang kanyang pagganap. Ginoong Jude, ang doktor ay nagpayo na manatili ka pa ng ilang araw. Sigurado ka bang gusto mong magpa-discharge ngayon? Ayusin ang mga proseso ng pagpapadischarge. Huwag mo akong pag-ulitin. Opo, Gino. Magkita tayo sa 30 araw. Hector. Kung ito ang nais mo, papayag ako. Ngunit ang diborsyo ay medyo kaiya-hiya. Hindi ba natin ito pwedeng gawing publiko sa ngayon? Ang 30 araw na panahon ng pagpapalami para sa diborsyo ay tapos na. Kailangan kong makuha ang sertipiko sa lalong madaling panahon. Bakit hindi si Claudia mamatay na lang pagkatapos matanggap ang lahat ng mga mensaheng iyon? Bakit pa nagtatago, 1 buwan na? Bakit hindi pa si Hector nakaka-move on sa kanya? Ano ang espesyal sa haliparot na iyon? Ngunit sa kabutihang palad, buntis na ako. 3 buwan na ngayon. Stable ang sanggol. Hanggat ipapahayag ko ito sa pamilya Judd, hindi kailanman makaka-divorce si Hector sa akin kahit magwala pa siya. Bakit ka naiinggit? Alam mong ikaw ang siyang tunay kong mahal. Oo nga, dinadala ko ang kanyang anak sa pagkakataong ito. Ngunit sa susunod, tiyak na sa iyo na, okay? Hector. Hindi pa lubos na gumagaling ang iyong katawan. Bakit ka nagpapa-discharge? Sino ang kausap mo? Kausap ko lang ang kaibigan. Tinanong niya ako kung mayroon bang mga produkto mula sa client na nagustuhan ko. Ngunit, ang paghihiwalay sa iyo ay nagpalungkot sa akin. Kaya't casual lang akong sumagot sa kanya. Ano ang problema? Sino ang tinatawag mong haliparot? Sino raw ang naiinggit sa'yo? Hindi, Hector. Nagrereklamo ang aking kaibigan na palagi na lang akong kasama ka at hindi nakakapamasyal kasama niya, kaya medyo naiinggit siya. Wala akong binabastos. Ano ang mga ginawa mo sa likuran ko? Huwag mo akong piliting imbestigahan. May nagawa ka o nasabi para paalisin si Claudia. Hindi ko. Nalaman ko lang nang sabihin mo sa akin na wala na siya. Wala akong ginawa, Hector. Natalie, mas mabuting sabihin mo na ang totoo. Sabihin mo sa akin ang lahat ng alam mo na hindi ako yung nagpapakita ng awa. Bakit?
Kailanman. Nalungkot ako noon, siya ang pinakabalisa. Ngunit ngayon, ang kanyang mga mata ay nagpapakita lamang ng kawalan ng pakialam. Hector. Wala akong ginawa, pakiusap, magtiwala ka sa akin. Mabait si MS, Zabel. Malaki rin ang naitulong mo sa akin, nagpapasalamat ako, sa inyong dalawa, bakit ko naman papahirapan siya? Alam kong si MS, Zabel, ay laging hindi ako gusto. Galit din siya, sa loob ng mahabang panahon. Ngunit Hector, hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganito, dahil wala na siya. Natalie, akala mo ba may awa ako sa'yo? Kaya sa tingin mo, palalampasin ko ito dahil umiyak ka. Hindi iyon totoo, Hector, talagang hindi ko ginawa ang anumang bagay. Maaaring hindi narinig ni Hector ang lahat. Kahit pa narinig niya. Uulitin ko lang ang sinabi ng aking kaibigan. Sinusubukan ko lang na mamagitin. Pagkatapos kong pakalmayin siya, ipapahayag ko na, buntis ako. Magkakasama tayo. Dahil sa ating nakaraan, magagawa ko na siya lang ang makakakita sa akin. Hindi ka pa rin nagsisisi, ano? Hindi mo ba alam? Ang aking init ng ulo pagkatapos ng mga taong ito. Natalie, may hangganan ang aking pagtitiis. Sa tingin ko, sasabihin ko sa pamilya mo na, maghihiwalay tayo. Matutuwa sila na kunin ka pabalik at ipagkasundo ka. Sa matandang lalaking yun. Tama ba ako? Hindi. Huwag mo silang sasabihan, pakiusap. Magsasalita ako, sasabihin ko sa iyo ang lahat. CJ. Ikaw. Maaari mong tingnan ang telepono ko. Talagang wala akong ginawa. Maling pagkakaintindi ninyo sa akin. Sapat ang talino ko para mabura lahat ng text na ipinadala para asarin si Claude. Humanap kayo ng IT expert. May telepono ako rito. I-recover ang lahat ng datos dito sa loob ng isang araw. Hector. Pakiusap. Magtiwala ka sa akin. Magtiwala ka sa akin sa pagkakataong ito. Hindi na kailangan ng data recovery. Gayon din, imbestigahan kung ano ang nagawa ni Nat kay Claudia noon. Claudia. Nasa labas ka, di ba? Ginoong Jude, lahat ng hiniling mo ay narito. Marahil hindi mo alam na ito ay paboritong lugar ni Hector. Hindi ko itatala ang gagawin natin. Natatakot akong hindi mo kakayanin. Magpapanggap ka pa ba? Ano ang pakiramdam ng maging kirida? Palagi kang angsyang namumuhay sa anino. Maaari kang makipagmamakaawa sa akin. Hihilingin ko kay Hector na manatili sa iyo ng ilang araw. Paano iyon?
Ginoong Jude, kung masira mo ito, mawawala ang datos magpakailanman. Si Natalie mismo ang kumuha ng mga lalaking iyon sa auction. Hector. Paumanhin. Mali ang ginawa ko. Ngunit ito ay dahil mahal kita. Dahil dyan. Kaya naman, ako. Sinabi ko lahat yan. Sa kanya nang walang pakundangan. Gusto ko lang, tumayo sa tabi mo ng nararapat. Hector. Nasabi ko na sa'yo higit pa sa isang beses na hindi mo pwedeng sabihin kay Claudia ang kahit ano tungkol sa pagtulong ko sa'yo. Ano ang hindi mo maintindihan? Ngayong wala na si Claudia. Pagkakagastusan mo ang mga kahinatnan. Hector. Buntis ako sa anak mo. Pakiusap na pagbigyan mo ako para sa kapakanan ng anak natin. Pakiusap. Alam kong buntis ka. Pero ano naman? Isa lang na bata. Makakakuha ako ng marami kung gusto ko. Na parang bagay ka na manganak ng mga anak ko. Higit pa riyan. Maaari mo lang dalhin ang anak ng lalaking yon. Matapos mong ipa-abort ang ito sa iyong sinapupunan, tama? Ang pamilya Yaul ay nasa delikadong kalagayan. Maaari kaming malugi anumang oras. Kung hindi ko mapapanatili ang anak na ito, hindi ko mapapanatili ang aking estado bilang si Mrs. Judd. At malamang na, ipapadala ko sa matandang Meniakis na iyon. Pinapahalagahan ni MDM, Judd ang mga bata. Kung malaman niyang buntis ako, pananatilihin niya ako. Maging mabuti ka at ipa-abort mo ang anak. Tapos na ang mga papeles ng diborsyo. Wala akong pakialam kung sumasang-ayon ka o hindi. Itigil mo na ang mga maliliit mong pakana. Hector. Kapag nakuha ko na ulit si Claudia, mas mabuti pang humingi ka ng tawad sa kanya. Kung handa siyang patawarin ka, baka patawarin kita. Hindi. Ang ating anak. Anak mo rin yan. Paano magagawa ng magulang na talikuran ang kanilang anak? Talaga bang ganyan ka kawalang puso? Anak, isa lang itong hindi pa nabubuong embryo. Kung pananatilihin ko ito, mawawalan ako ng pagkakataon kay Claudia. Sumuko ka na, Natalie. Dalhin mo siya sa ospital. Hindi, nagmamakaawa ako sa'yo, Hector. Pakiusap na payagan mo akong panatilihin ang anak. Hindi na ako makikialam sa pagitan mo at ni Claudia. Nagmamakaawa ako. Pakiusap. Hindi. Ayoko nito.
Hindi, pakiusap. Bitawan mo ako. Pakiusap. Hindi. Ang anak ko. Nawala ang anak ko. Ano na ang mangyayari sa akin? Paumanhin, Claudia. Galit ka ba kapag umiinom ako? Halika't pigilan mo ako. Claudia. Lumabas ka. Sir, Claudia. sino ang tinatawag mo? Mr. Sir. Hello, Jan. Nag-order ka ba ng alak? Ano ang pangalan mo? Paumanhin, maling kwarto. Anong problema? Dapat mong punasan ang mukha. Nagtratrabaho ka ba dito? Mag-resign ka at magtrabaho ka para sa akin. Bibigyan kita ng 10 beses ng sahod mo. Sino ang inaakala mong ako? Nakakakilabot. Kamukha niya si Claudia noong college. Siya ang perpektong kapalit. Hindi, kung malaman ni Claudia na may kinalaman ako sa kanya, mawawala na ang pagkakataon ko sa kanya ng tuluyan. Pero hanggat hindi ako gumagawa ng anumang, gusto ko lang tingnan ang mukha niya. Okay lang yun, di ba? Pag nakuha ko na, ulit si Claudia, paalisin ko siya. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong hindi na siya magpapakita kay Claudia. Ibigay mo sa akin ang detalye ng waitress. Nakakapasok lang sa kwarto ko. Mr. John. Ang pangalan niya ay Zoe Walt. Isa siyang undergrad. May sakit ang nanay niya. Kaya siya nagtrabaho dito dahil sa mataas na bayad at paminsan-minsang tip. Sabi niya, wala na siyang magawa. Wala na siyang magawa. Maliit na mga gawain lang. Ang ginagawa niya tulad ng pag-serve ng inumin. Dalhin mo siya sa akin ngayon. Sige. Huwag mo akong titigan ng ganyan. Hindi ako nangangagat. Samahan mo ako. At babayaran ko ang lahat ng medical fees ng nanay mo. Pero, kailangan mong magbihis ayon sa kahilingan ko.
Ano ang kailangan kong gawin? Wala. Samahan mo lang ako. Aayusin ko lahat para sa'yo. Pero unahin muna natin. Pangako sa akin. Huwag mo na akong iwan ulit. Claudia. Claudia, halika tingnan mo. Tingnan mo. Ang vlogger na ito, kamukhang kamukha mo. Nga. Alam mo, hindi lang ang mukha niya, kahit ang pananamit niya, kamukha mo. Kung hindi lang siya couple vlogger, iisipin ko, nagba-vlog ka, sa likod ko. Couple vlogger. Oo, naging popular siya, sa social media nitong mga nakaraang araw. Sa madaling salita, may sakit ang nan, at tumakas ang tatay, mahirap siya. Nang wala na siyang pagpipilian, kundi magtrabaho sa nightclub, nakilala niya ang kanyang dominanteng CEO boyfriend, na nahulog sa kanya sa unang tingin pa lang. Iniligtas niya siya mula sa kahirapan, at sinimulan nila ang kanilang matamis na kwento ng pag-ibig. Ang galing mong bumigkas. Huwag mo akong tuksuhin. Tingnan mo ang CEO boyfriend niya, medyo gwapo siya. Kita mo. Tingnan mo sila. Mayaman sila at kaakit-akit. Para silang lumabas sa nobela. Hindi nakapagtataka kung bakit sila sikat. Ang vlogger na ito ay tinatawag na Perdia. Oo. Nabanggit niya dati, sa vlog, na noong unang makilala siya ng boyfriend niya, sinabi niyang kasing cute siya ng peras. Kaya naman, perdiya siya. Oo nga, ang boyfriend niya ay isang mahalagang tao. Narinig ko na ang Mr. J na ito ay tagapagmana ng Jod Group, si Hector Jod. Sige. May bago siyang video, panoorin natin to ng magkasama, Claudia. Hello, everyone. Kaarawan ko ngayon. And, nag-book ng banquet hall na ito sa isang marangyang hotel para sa birthday party ko. Ngayon, nagpapahinga ako sa presidential suite. Abangan ang birthday party ko. Binilhan ako ni Hector ng set na alahas na ito sa isang auction. Sabi niya, ang pagtingin sa mga diamante ay parang pagtingin sa mga kumikinang kong mata na nagniningning sa pag-ibig para sa kanya. Kaya, binili niya ito para sa akin. Wow, Zo, hindi pa namin nakita ang ganito kalaking hotel. Nakaswerte ka na makilala ang isang mapagmahal at mayamang lalaki tulad ni Hector. Kasama lang kami sa biyahe. Pero Zo, bakit mo pinili ang damit na ito? Hindi ba ayaw mo sa berde, ang pinakaayaw mo? Oo, hindi mo ba sinabi na ang shade na ito ng berde ay pangit tingnan? Isutsuot mo ito ngayong gabi. Nangako ka na. Mag-aayos ka, ayon sa aking kagustuhan, tama? Sinabi ni Hec, bagay daw sa akin ang kulay na ito, kaya gusto ko siyang pasayahin. Sige na. Oras na, naghahanap na si Hector para sa atin sa bulwagan.
Ay, Diyos ko, si Hector Judd ay napakagwapo. Sa ganitong setup, tiyak na may sorpresang naghihintay. Pakakasalan mo ba ako? Pakakasalan mo ba ako? Dia. Ang kasal ay kalahating buwan pa. Magla-live tayo buong araw. Tandaan ninyong panoorin ito. Sa tingin ko naniniwala na ako ulit sa pag-ibig. Mahal na Diyos, taos puso akong nananalangin na maaari ninyong ipagkaloob sa akin isang mayamang boyfriend na ganito. Sabrina, huwag kang masyadong malunod sa mga ganitong video. Ipinapakita lang nila sa ang bahagi nila na gusto nilang makita mo. Bukod pa dyan, ipapaalam ko sa iyo na si Hector ay talagang demonyo. Halika na, Claudia. Alam ko na lahat iyan. Kailangan ko lang ng pekeng tamis sa aking ordinaryong buhay. Sabihin mo, Claudia, maaaring nagseselos ka ba? Gusto mo bang makahanap na gwapong boyfriend rin? Tigilan mo iyan. Hindi ako nagsiselos. Wala rin akong nararamdaman. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa panlabas. Ito ay tungkol sa pagiging sa isa't isa. Kung ang pagsisikap ng isa ay nakikita, pinahahalagahan, at ginagantihan, kahit ang pinakasimpleng araw ay nakakaantig at kahanga-hanga. Ang pag-ibig na gusto ko ay hindi solo show. Gusto ko ng pag-ibig na dalawang direksyon. Claudia. Well, sa totoo lang, kilala mo itong gwapong lalaki. Interesado ka ba dito? Hindi ba dapat tinatabi mo siya para sa sarili? Sigurado ka? Well, hindi ko kayang itabi itong isa. Bakit hindi tayo magluto muna? Naantala tayo dahil sa video. Gutom na ako. CJ, tara na. Matakaw ka talaga. Hello. Tingnan ninyo, lahat. Ang kasal ng siglo ay nagsisimula na. Wow, napakabongga. Tingnan ninyo ito. Ang alak na ito ay mula sa vineyard ng lalaking ikakasal. Padala niya pa ito, hindi mo ito mahahanap sa merkado. Dito naman, mayroon tayong sariwang bulaklak. Ito ay espesyal na pinili ng lalaking ikakasal rin. Bagay na bagay ito kay hindi. Ibig kong sabihin, ang kagustuhan ni Dia. Dito tayo. May nagtatat kung bakit may napakaraming photographer. Ang lalaking ikakasal ay nag-imbita ng marami na content creator. Sinabi ni Hector, gusto niyang malaman ng buong mundo ang tungkol sa kasal na ito. Mga minamahal na manunood, ipakita ang inyong suporta sa pamamagitan ng pag-share rin. Pindutin ang like button. Tingnan mo, nasa una tayo sa trending topic. May nagtatat tungkol sa tunay na pagkatao ni Hector. Tama ang mga hula ninyo. Si Hector ay nga ang tagapagmana ng Judd Group, si Hector Judd. Narito na siya.
Nandito na siya. Kumuha ng litrato. Ito na ang sandaling hinihintay natin. Tanggapin natin ang nobya sa entablado. Pakipala para sa kanyang pagpasok. Claudia. Si Hector Jod, kinukuha mo ba ang babaeng ito bilang iyong legal na asawa para alagaan at hawakan sa hirap man o ginhawa, sa sakit man o sa kalusugan, at mananatili sa kanyang tabi palagi? Ayoko. Ayoko. Ang lalaking ikakasal ay dapat sobrang kinakabahan at emosyonal. Sabi ko. Ayoko. Hector, nagloloko ka ba? Para bang karapat-dapat ka? Para maging nobya ko? Alam ko kung sino ang nagpadala sa'yo, sa akin. Isang kaibigan ko. Hindi. Dapat kong sabihin, kaaway ko na ngayon. Nakita niya siya dahil kamukha siya ng mahal ko. Nahulog ako sa pait, at hinikayat ko siya na stream ito ng live. Patuloy kong pinagkunan ng traffic. Ito para lang sa araw na ito. Claudia Zabel, natutunan ko na ang aking aral. Ikaw ang aking tanging asawa sa buhay na ito. Kahit saan ka man. O kung ano man ang ginagawa mo. Mahanap kita. Nangako kang mananatili. Sa tabi ko magpakailanman. Mahal kong mga manonood ng live stream. Kung sino man sa inyo ang nakakaalam kung nasaan si Claudia, pakisabi sa akin. Bibigyan ko kayo ng malaking pabuya. Salamat. I-cancel lahat ng live stream. Huwag hayaang may kahit anong media ang mag-report ng nangyari ngayon. Hector, nalulungkot ako sa iyo. Hector. Minahal mo na ba ako? Hindi kailanman. Hector. Ano ang punto nito? Maraming paraan para mahanap si Claudia. Neil Judd ay sobrang nagagalit. Sa paggawa nito, mas marami akong tao na maaabot. Ang mga tao online ang tutulong sa akin na mahanap si Claudia. Hindi ko alintana. Basta't makabalik siya. Ano iyon, Sabrina? Claudia, sa tingin ko, nagte-trending ka sa internet. Si Hector ang ex-boyfriend ko. Pagkatapos naming maghiwalay, lumipat ako sa Osmanthia. Kaya, noong ipinakita ko sa iyo ang vlog na iyon, pinipilit kitang panoorin. Panoorin ang ex-boyfriend mo na napaka-sweet. Kasama ang girlfriend niya.
Ayos lang. Hindi mo alam. Oh, ang tanga ko talaga. Kaya pala talagang demonyo siya. Naghiwalay na kayo, pero gumawa pa siya ng malaking eskandalo. Sinadya ba niyang inisin ka? Medyo, siguro. Pero, meron siyang kakaibang allergy. Hindi siya makakapunta sa Osmanthia. Kaya hindi talaga ako naaapektuhan. Sa tingin ko, mas mabuting mag-ingat ka. Mukhang sobrang sukdulan siya. Paano kung mahanap ka niya at guluhin ka, hindi mo alam? Tingnan mo, ang mga litratong ay nasa lahat na ngayon. At saka, pati pangalan mo ay inilagay nila. Sa madaling panahon, ang mga tao sa kumpanya ay makikilala ka. Mag-sick leave ka na lang at huwag nang pumasok kung kailangan mo lumabas. Magsuot ka ng sombrero o kung anuman. Ayos lang, hindi siya makakapunta sa Osmanthia. Kahit na, dalhin mo ito. Kung lalabas ka. Para sa pagtatago at proteksyon sa araw. Ex-boyfriend lang siya, huwag kang magpanik. Umayos siya na magulo sa isang pampublikong okasyon, mukhang hindi siya ayos sa pag-iisip. Dagdag pa, hindi mo ba nakita ang lahat ng balitang iyon? Ang pag-ibig ay nagiging galit, ang ilang mga ex ay talagang gagawa ng mga nakakabaliw na bagay. Claudia, natatakot ako, nahahabulin ka niya, at sasaktan ka. Matagal na akong kasama siya, sa maraming taon. Marami siyang ginawa na sumira sa puso ko. Pero hindi siya gaanong sukdulan. Hindi niya ako sasaktan. Huwag kang mag-alala. Pero, talagang nasaktan si Claudia ng husto sa relasyong ito. Nakaaraan na lahat, tingnan mo, Claudia. Nakalimutan mo na siya. Mabuti yan. Bukod pa dyan, kasama mo rin ako. Ang aking mga kaibigan at pamilya ay sasamahan ka. Kung maglakas loob, siyang guluhin ka, lahat kami ay poprotektahan ka. CJ. Salamat, Sabrina. Nalampasan ko ang mga mahirap na panahong iyon. Ngayon, marami akong kaibigan na handang ipagtanggol ako. Anong dapat ipag-alala? Claudia, paano ako hindi mag-aalala sa iyo sa ganitong sitwasyon? Mag-relax ka. Hindi nga ako nag-aalala. Halika. Uminom ka. Kumalma ka, hoy. Kita mo, itong mga walang ideya. Na tao ay pinupuri si Hector sa pagiging tapat sa pag-ibig. Hindi lang yan. Bakit kanila pinapuna? Hindi alam ni Claudia ang kanyang lugar. Sobrang nagpakumbaba na si Hector. Paano pa siya magtatago? Nagpapakipot siya. At naniniwala si Hector. Bilasan ninyo at hanapin siya. Para sa gantimpala, kailangan nating hanapin si Claudia. CJ, tigilan mo na ang pagbabasa niya. Walang silbi. At saka, kahit malaman ni Hector kung nasaan ako, hindi siya darating. Pero nag-aalala pa rin ako sa reputasyon mo. Seryoso. Si Hector mismo ang two-timing na salbaha. Hoy, nagbago na ang sitwasyon. Dahil halos maubos na ang pera ko dahil kay Hector. Sasabihin ko na sa inyo ang lahat ng katotohanan. Nalin lang kayo. Una, si Claudia ay mabuting babae. Mali ang lahat ng akala ninyo. Nabulag si Hector dahil sa kanyang ex. Naiwan si Claudia sa kanyang tabi sa loob ng 7 taon. At tinulungan siya. Nakahanap pa siya ng ekspertong doktor na nagpagaling ng kanyang mga mata.
Gayunpaman, ikanadiri ng pamilyang Judd ang kanyang pinanggalingan. Tinanggihan nila siya. Noong una, pinagtanggol ni Hector si Claudia. Mahal na magkasintahan sila. Sa kasamaang palad, bumalik si Natalie Yaul. Siya yung dating kasintahan. XXX, bumalik ang first crush niya. XXX, hindi totoo na iniwan ni Mr. Judd ang babaeng nagligtas sa kanya para sa first crush niya. Hindi kami naniwala noong una. Pagkatapos maging bulag ni Hector, iniwan siya ni Natalie at humanap ng iba. Pero ano naman, iyak lang siya saglit. Tapos, pinakasalan siya ni Hector nang walang pagdadalawang isip. Tinago pa niya ito kay Claudia. Kawawang Claudia. Hector, na dapat tapat daw sa pag-ibig. Kinampihan niya si Natalie at inapi si Claudia. Pinalayas niya si Claudia. Umalis na siya kung saan. Bagay sa kanya. Pinakasalan ng crush niya. Hindi ba siya two-timing? Kaya naman pala tumakbo palayo, bumalik, maganda ang buhay niya. Mga tanga kayong mga tao online. Naniniwala kayo sa lahat. Akala niyo tapat siya sa pag-ibig? Sobrang mapagmahal siya kaya pinakasalan niya. Ang ibang babae at nabuntis, Lumala ang sitwasyon, kaya pinagawa niya. Ang pagpapalaglag ng bata, pati si Natalie pinapante niya, sa kama ng isang may sakit, matandang menyok. Nakakatawa. Ito ay kasuklam-suklam. Kung ganun mo gusto, sana makahanap ka ng tunay na pag-ibig tulad ni Hector Judd. Mahusay. Ngayon, lahat sila ay bumaliktad sa akin. Mga talunan. Hindi mo ba inaasikaso to? Bakit hindi gumagana? Inaalis namin ang mga search kaagad hanggat maaari. Pero mas mabilis ang mga tao online. Sermonan mo ako hanggat gusto. Hindi ito mahalaga. Ang mahalaga, kung may balita tungkol kay Claudia. Hindi ako sigurado kung dapat ko to sabihin. Sabihin mo. Ilang tao ang nakipag-ugnayan sa amin. Tungkol kay Claudia. Pero ano? Sige na. Pero dahil sa live stream na yon, sinermonan kami nila at hindi binigay ang anumang impormasyon bago kami ay block. Kay Lyle, yun ba? Puntahan mo ang mga kumpanyang yon. Huwag mong hayaang ang pamilyang Lyle makasali sa susunod na bid. Gagawin ko ang lahat para sirain siya. Judd, hindi. Minimiton mo ang mga Lyle dahil kay Zoe. Binababaan mo ang kanilang mga bid sa sobrang baba. Ang cash flow ng Judd Group ay nanganganib. Narinig ko rin na nagpaplano ng paghihiganti ang mga Lyle. Gawin mo na. Huwag mo akong piliting ulitin. CJ. Claudia. Saan ka na nga ba? Sino yan? Sabihin mo, gusto mong malaman kung nasaan si Claudia.
Gusto mong malaman kung nasaan si Claudia. Alam mo kung nasaan siya. Naman, pero may mga kondisyon ako. Magbabayad ako ng kahit magkano. Sabihin mo lang ang presyo. Pumunta ka sa address na ito kung gusto mong malaman. Ito na ang lugar. Malapit na. Malapit na malalaman ko kung nasaan si Claudia. Ha ha ha. Pinilit mo akong gawin to, Hector. Huwag mo akong sisihihin kung madadami ka sa akin. Ha ha. Ano ang nangyayari? Anong nangyari? Bakit hindi na ulit ako makakita? Claudia! Claudia! Nandoon ka ba, Claudia? Lumapit ka sa akin, Claudia. Claudia Zabel, tumahimik ka. Tigilan mo ang pag-arte na parang prinsipe. Na-aksidente ka. Sinabi ng doktor na, tuluyan ka ng bulag na yon, wala nang tsansa na gumaling. Nakuha mo. Anong silbi ng pagsigap? Hindi. Hindi ako pwedeng mabulat. Hanapin mo si Claudia. Sabihin mo sa kanya na kunin ako ng eksperto na doktor na yon. Bilisan mo. Tumahimik ka. Sabi ni Ginang Jude. Kailangan mo lang mabuhay. Kung hindi mo kaya, mamatay ka na lang. Huwag kang magpakita sa publiko. Ano ang ibig mong sabihin? Haha. Bulag ka na. At walang pag-asang gumaling. Hindi mo ba alam kung ano ang ibig sabihin niyan sa mundo mo? Natalie. Natalie. Oo, ako nga. Iniligtas ako ni Ginang Jude mula sa manyak na yon. Pinakiusapan niya akong samahan ka. Dahil anak ka niya. Napakaganda nito, Hector. Mga tulad natin ay dapat magsama-sama sa impyerno. Haha. Noong nakaraang taon, sinabi mong magta-travel ka. Pwede ka nang umuwi sa akin para sa bagong taon ngayong taon, di ba? Pasensya na. Hindi ko kaya. Bakit? Namimiss ka nila nanay at tatay. Ang pinakagusto kang iuwi ay ang aking kapatid. Ikaw pa ang nagsalita. Kung alam ko lang na, ipapakilala mo ako sa nakababatang kapatid mo. Hindi sana ako pumayag. Kaya ba yan? Bata pa si Sean, pero mature siya. Siya ang tamang tao para sa iyo, di ba? Pero may mga plano ako ngayong taon. Kailangan kong bumalik sa Strico. Uuwi ka na ba talaga sa Strico? Hindi ka ba natatakot na makasalubong mo si Hector? At hindi mo siya matakasin? Hindi yan masyadong posible. Ang sabi ng chismis, malulugi na ang Jude Group. Malaki ang utang nila. Sa tingin ko, wala siyang panahon para sa akin. Kung gayon, babalik ka pa, di ba?
Siyempre, kakabukas ko lang ng studio ko. Umaangat ang aking karera. Paano ko ito isusuko? Nang ganoon kadali? Salamat at salamat din sa iyong mga magulang sa pagtulong sa akin. Huwag kang ganyan. Yan ang dapat nating gawin. Babalik ako para ayusin ang ilang legal na usapin. Plano kong manirahan sa Osman Fia ng matagal. Talaga. Yay, napakaganda nito. Claudia, mahal kita. Habang buhay kang magiging kapatid ko. Isa pa. Nakapag-ipon ako ng pera sa paglipas ng mga taon. Ginamit ko iyon para bumili ng bahay at simulan ang aking studio. Pinag-iisipan ko kung ibabalik ko ba ang perang ibinigay sa akin ni Ginang Jude. Noon, Hindi ka ba nagiging hanggal? Sinamahan mo ang isang bulag sa napakaraming taon. Nararapat lang sa iyo ang perang iyon. Bakit mo pa ibabalik? kung gayon, akin na lahat yan. Oo, haha. Maligayang pagbabalik, Claudia. Nakikita ko, lahat kayo ay kasal na. Masaya ako. Kami ang masaya na makita ka. Pagkatapos mong iwan si Hector, mas maganda na ang kalagayan mo. Tingnan mo ang mga pisngi mong mamula-mula. Narinig mo na ba? Mamamatay na si Hector. Mamamatay na si Hector. Naging abala ako sa trabaho. Akala ko bibitawan niya ang relasyon namin at magsisimula ng bagong buhay. Pero mukhang malungkot siya at unti-unti nang namamatay. Narinig ko rin yan, Claudia. Sinabi mong ayaw mong makarinig ng kahit ano tungkol sa kanya. Kaya hindi ko na nabanggit. Nakakalungkot din. Ano ang nakakalungkot dyan? Si Hector, nakamit niya ang kanyang itinanim. Inapi niya si Claudia para kay Natalie. Tapos, nagpakabaliw siya. Binangga siya ng kaibigan niya gamit ang kotse, nabulag siya, at napi. Si Ginang Jude, medyo kakaiba rin, hinayaan niyang alagaan siya ni Natalie. Nasa bingit siya ng kamatayan. Pero araw-araw ay pagpapahirap. Natalie, ha? Muntik ko na makalimutan ang pangalang ito. Magandang bagay yan, tapos na ang lahat sa nakaraan. Claudia, may kasintahan ka na ba sa Osman Fia? Ang nakababatang kapatid ng aking roommate. Mas bata siya sa akin, pero medyo mature na siya. Hello. Ako to, si Claudia. Patay na ang phone ko, kaya, gamit ko ang phone ng kaibigan ko. Ikaw pala, Sabrina. Oo, ayos lang ba lahat sa Strico? Kailan ka uuwi? Ginawa ni nanay, ang paborito mong jam. Maglalaan ako ng 2 bote para sa... Malapit na akong umuwi. So, nakasalubong mo ba ang bastos na yun? Walang dumating para sa iyo, di ba? Hindi naman. Claudia, nandoon ka ba? Ano ang sabi mo? Wala naman masyado. Tinatanong ko lang ang panahon sa Strico. Malamig ba dyan? Maganda ang panahon. Tulad lang noong umalis ako.